Kumusta ka? Okay, nandito tayo para himay-himayin itong mga material na binigay mo. Tungkol to sa pagtutulungan sa church planting. Ang goal natin, maintindihan natin to ng mas malalim para sa'yo. Oo nga. Sige, simulan nating himay-himayin to. Titingnan natin paano yung pera, dasal at iba pang tulong. Hindi lang parang suporta, kundi parang kasama talaga sa misyon. Mula pondo hanggang skills, di ba? Tama. Kasi ang ganda nung pagbabago ng tingin dito eh. Hindi na lang nung parang, eto tulong. Ngayon, parang kasali ka na talaga. May strategic na investment sa isang layunin. Active participation, kumbaga. Oo, active participation. Hindi ka lang basta nanonood. Okay. Unahin natin yung financial partnership o pagtutulungan sa pananalapi. Kasi madalas ang tingin natin sa pera, pambayad lang ng bills. Ganon. Pero dito sa materials mo, parang kingdom investment daw. Hindi lang charity. Exactly. Parang nagtatanim ka na may aanihin ka rin sa spiritual na aspeto. Ganon ba? Pagpapakita ng tiwala. Paano to naiiba dun sa usual na abot lang? Magandang tanong yan. Kasi yung kaibahan nasa intention. Tsaka sa expected outcome. Yung investment na to, may mga stages daw. Una, research at mapping. Para alam mo kung saan talaga kailangan. Para hindi basta-basta lang. Oo, para hindi sayang effort, 'di ba? Baka may gumagawa na pala doon. Pangalawa, training nung mga mismong gagawa, yung mga church planters. Equip sila sa doctrine, tsaka sa practical skills. Okay. Pangatlo, yung pagsuporta sa pagpunta nila, kasama na pamasahe, tirahan, daily needs. Tapos, pang-apat, pagtulong para yung bagong church maging sustainable, hindi aasa lang palagi. Yung pag-develop ng local leaders, paggawa ng materials na bagay sa kultura nila? Oo, yun nga. Para tumayo sa sarili nilang paa eventually. Tapos, binibigyan din yung accountability tsaka transparency, yung pagiging hayag. Mahalaga daw na alam ng donors kung saan ba talaga napupunta yung pera. May examples pa nga dito eh. Oo. Yung 5,000 daw, pwede na pang print ng materials para sa isang small group. Yung 15,000, travel cost na papunta sa malayo. Tapos eto yung interesting para sa akin. Hindi lang daw transaction. Relational. Oo, relational. Yung partners, tinuturing na co-laborers. Katuwang talaga. Hindi lang ATM. Tama ka dyan. Importante yon. Kasi bukod sa pera, andyan din yung, prayer partnership. Yung pagtutulungan sa pananalangin. Yung unseen engine daw. Yun. Hindi to optional lang eh. Parang pundasyon daw talaga. Sabi dito sa sources mo, dasal daw yung nagpiprepare ng puso ng community para maging open sila. Okay. Oo naman. Tsaka pinaniniwalaan din na ito yung parang sumisira sa mga spiritual na hadlang. Nagbubukas ng mga divine opportunities para sa mission. Parang yung kwento ni Moses na nasa bundok nagdadasal habang si Joshua, yung lumalaban sa baba. May mga hidden warriors daw, mga intercessors. Oo, mga ganun nga. At hindi lang daw basta Lord bless mo sila. Kailangan daw organized and focused prayer campaigns para sa specific needs talaga. Tama. Halimbawa, kailangan ng protection sa isang lugar o gusto mong lumambot yung puso ng mga tao sa isang barangay. Specific na panalangin. Okay, gets. At yung effect daw nito, based dun sa mga kwento sa Acts na nabanggit din dyan, hindi lang support, nakakapagpabilis daw ng misyon. Accelerates daw. Vision. Tsaka nagpapatapang sa mga workers, nagbibigay ng boldness. Wow. So, may pera, may panalangin. Ano pa yung isa? Yung strategic partnership. Yung matalinong pagtutulungan. Oo. Ito yung sinasabi na, the mission is bigger than one organization. Hindi kaya ng isang grupo lang. Kailangan magtulungan para, maiwasan yung duplication. Sayang yung resources kung pare-pareho ginagawa, di ba? At para ma-maximize yung impact. Exactly. Tapos may dalawang key areas dito. Una, yung skill-based partnerships. Ito yung gagamitin yung talento ng mga professionals. Hindi lang pera ang ambag. Halimbawa. Halimbawa,
mga translators para sa Bible, o kaya graphic designers para sa materials na culturally relevant, project managers, teachers, kahit marketing experts para sa digital evangelism. So, hindi lang pastor o misyonero ang pwedeng makatulong ng malaki. Kahit accountant ka pala, pwede. Oo. Kung accountant ka, pwede kang tumulong ayusin yung finances ng bagong church plant. Ang laki nun. Pinapalawak nito yung definition ng mission involvement. Tapos yung pangalawa, Yung organizational collaboration. Ito yung pagtutulungan na mismo ng mga churches and organizations, sharing ng resources, ng best practices, paggawa ng coordinated strategy. gamit yung data, parang database ng churches, para alam kung saan pa walang presence. Oo, kasama yon. Tapos, open communication. Pag-assign ng roles based sa kung saan magaling yung bawat grupo. Para hindi competition, kundi complementarity. Nagpupunan. Okay, so kung lalagumin natin lahat to, ano yung parang pinaka-takeaway mo para sa nakikinig? Para sa'yo, mukhang ang message talaga ay yung lakas ng pagkakaisa, no? Sa iba't ibang paraang, pera, dasal, skills, resources, sama-sama. Tunay nga, ang linaw nung pinapakita dito kailangan ng holistic approach. Buo. Hindi pwedeng isa lang ang focus. Kailangan yung synergy, yung pinagsama-samang lakas ng financial, spiritual, yung Yeah. prayer, at saka yung strategic. Para mas malayo marating, mas pangmatagalan yung bunga. At bilang pangwakas siguro, isang tanong lang na naiwan natin sa'yo para pag-isipan mo. Sa labas nitong context ng church planting, sa sarili mong mundo, sa mga goals mo, paano mo kaya magagamit hindi lang yung resources mo, pero pati yung unique skills mo, yung network mo, para makagawa ng mas malaking impact kasama ng iba? Anong forma ng strategic partnership ang pwede mong simulan o salihan? Magandang pag-isipan yan.